meron po tayong malawakang programa na gusto pong i-upgrade nationwide na maging bupalo na. Opo, bupalong para po kasi po yung mga Tagalog mabalang lumaki. Mabagal lumaki. Hindi po kagaya ng mga hybrid na bupalo. Ang programa po ng Provincial Vet po dito sa Laguna at ng Provincial Capital po ng Laguna paramihin po yung mga kalabaw, yung po mga native gawin nating bupalo. At ang programa din po ng gobyerno ay mamili ng gatas, magtayo po ng mga kooperatiba. Ina-upgrade po ang mga kalabaw para din po na magkaroon po ng milk production ang ating mga farmers. Patuloy po natin suportahan ang mga farmers natin at ang mga nag-aalaga ng kalabaw. Mag-upgrade na po kayo. Libre lang, may sobrang gatas pa kayo na magagamit sa inyong pamilya. Sir, agree ka ba sa agree? Agree, sir. Approve? Approve. Don't forget to like and subscribe. Bitawi mo na, bitawi. Welcome back po sa Agri sa Agri at ngayon araw naman manunumpit ang ating makikilala. Siyempre ang makisig at napakatangkad si Sir Dante Salan po. Ngayong araw naman po, ano po yung ating programa na gagawin? Meron po kasing programa ang Provincial Government ng Laguna. Kasama po ang Provincial Veterinary Office. Meron pong programa na Carabao Upgrading Program. Ang programa po ng Provincial Vet po dito sa Laguna at ng Provincial Capital po ng Laguna paramihin po yung mga kalabaw, yung po mga native gawin nating bupalo. Para po magkaroon ng bawat magsasaka ng isang bupalong inahin na pwede po nilang gawing inahin ulit, paanakin, at ang programa din po ng gobyerno ay mamili ng gatas, magtayo po ng mga kooperatiba para po magkaroon pa po sila ng another source of income. Ang gatas, milk production. Milk production. So yan po ang reason. No? Ito po ay concentrated lang sa Laguna or buong Pilipinas? Halos buong Pilipinas po meron po. Ayan, yung programa. So ito ay libre po ba ang programa na ito? Libre po yung aming Carabao Upgrading Program sa bayan-bayan. Ang kinakailangan lang po ay i-present nyo po yung kalabaw pag po kami ay pupunta sa halimbawa po, bayan ng Mahay, nasa Mahay tayo. So natutuwa po kami kasi dinadala po nila yung kalabaw. Ayan, si Sir Dante po ay matagal na isa sa masasabi nating veterano na sa panunumpit. Ano ba yung panunumpit, sir? Yung pong artificial na pagpapalahi po. Kami po yung nagpapaanak doon sa artificial insemination. Ng anong klaseng hayop? Kalabaw baka po yung sinusumpitan namin. Ayan. So, pag sinabing sumpit, yun yung sinusungkit yung... Opo. Yun po yun. Ayan. So, ano po yung proseso para sa ating mga viewers? Ano po yung proseso ng pagsusumpit? At ano yung mga categories nito? Yung pong sa pagsusumpit, kailangan po yung kalabaw nyo ay 3 years na po. O kaya po may timbang na 350 kilos para po pwede na siyang sumpitan. Doon naman po sa baka, ganun din, mga 18 months to 2 years. Basta po nakapangandi na siya ng mga 2 hanggang 3 beses. Kailan po yung anak? So kanina napansin ko yung ating proseso. May sinisilip ka, sinisipat, kinakapa. Ano yung kinakapa mo doon sa loob? Yung pong ovary, tinitingnan po natin kung ito po ba ay mayroong CL. Pag po may CL na tinatawag po ay corpus luteum, tinuturukan po namin ito ng pampalandi para po maglandi siya sa day 3 and 4. Ayan, so magti-trigger yung paglalandi niya. Magti-trigger po yun. Ano naman yung criteria na pwede na siyang turukan? Yung mga centimeter po na kailangan kaming maapa dun sa loob, sa left and right ovary. So pag po alam namin na ganun na siya kalaki, tapos yung pong CL, ganun na rin po kalaki,
pwede na po namin patutukan yun sa aming mga kasama sa field. Sa ES, ako lang po yung kumakapa kasi hindi pa po siya natitrain ng PCC. I see. So, Kaya, sinabi nyo AI, no? Artificial Insemination, Apo. tapos yung ES naman is... synchronization po. Ayan, ano po ibig sabihin nun? Kasi madalas ang mga kababayan natin, alam lang nila yung AI. Malawakan po, maramihan na pagpapalahi o pagpapakande sa kalabaw. Siyam po yung ating naturukan ng pampalande at 3 po yung nag-natural dito. Ayan. So, yung tatlo na yon napakita naman natin kung bakit napili na. No? Pero explain nyo rin, sir, kung bakit pwede nang lagyan agad turukan na ng similya. Kaya po siya pwede nang lagyan ng similya kasi meron na pong mucus discharge. Yun po yung kailangan nating makita na lumabas. Ngayon po, kaya natin siya sinimilyahan dahil meron na po nung nakita natin mucus discharge. Kumbaga, in heat. Opo. In heat na, ano. At medyo, pasintabi na po, patawa lang, pero medyo wet na sila. Wet na, o yun. Yung iba naman, ano po yung mga condition ng mga kalabaw nila? Yung pong, iba, okay naman po lahat yung body condition. Lahat naman po normal. Pero mapera lang po dun sa isang native na naapa ko po yung isa niyang horn. Kalapit po ng ovary na medyo may paga. Ibig sabihin may cyst. Parang cyst na malaki siya. Siguro mga 5 cm. Yung bilog niya. Ano po ibig sabihin nun pag may ganun? Sir, yun yung nagiging cause nung kaya siya hindi nabubuntis. Di ba nga po sabi ng may-ari, 3 beses nang nakawala, pero may kasama pong toro. Hindi, sabi ko, ano pong nangyari? Sabi niya, hindi naman siya nabuntis, pero nakitaan niya pa ng pangalan. Oo, nakitaan ko. Siguro po, isang factor yun, kaya hindi siya nabubuntis kasi yung right horn may problema. Pero yun naman pong left, normal naman po siya. Kaya nakapa ko po misil, ang ginawa po namin, pinaturukan ko sa kasama ko. Tingnan po natin, after 3 months, at babalik po kami dito, baka mag-iba yung estado nung niya. Mag-improve. Ma-improve po siya. Para po, right, C8. Sir, anong madalas na problema ng kalabaw sa pagbubuntis? Minsan, sir, ang madalas na problema ng kalabaw, yung management ng may-ari. Minsan kasi kulang sila sa mga minerals. Yung mga kinakain nila kulang sa minerals. So, kailangan mag-a-add tayo ng minerals. So, may mga nabanggit ka kanina na medyo mabuhok, madumi, may mga kailangang iwasan or ingatan. Yes, sir. Doon po sa 3 kalabaw, lahat may tissue. Bakit po? Kasi po yung tissue, siya po yung magpoprotekta doon sa sunlight. Kasi po yung similya, tulog po yan binubuhay natin. Kung po siya masyadong exposed sa sunlight, bibilis po yung takbo. Baka po pag insert natin, mabagal na sila sa loob. So kaya po may tissue. Number 2 po, yung tissue pong yon, bago natin siya tanggalin, idadampi natin doon sa vagina niya, sa bukana. Kung meron po mga buhok-buhok, yung mga buhok na sobra, yun po yung purpose niya para mawala po yung dumi. Medyo mahawi. Hindi ko po sinasabing 100% mawawala. Pero at least, pag po nahawi yung buhok, nawala yung mga dumi-dumi doon, na magiging cause ng bakterya, ay hindi po tayo magpe-fail sa AI. Possible po, mabuntis. Ayan. Kaya po medyo binubuklat ko po, sinisilip ko. Dahil para makita ko po na hindi po ako sasabit dun sa buhok, saka dun sa wall. So, sa salita dito, nangangandi, ano ibig sabihin? Yung pong nangangandi, naglalandi, ibig sabihin po nun, ready na po siyang similyahan. Natural. Natural heat po ang tawag, natural. Ayan. Pagka AI, ilagay po natin sila sa lilim. Huwag po natin munang patubugin kasi po ang kalabaw, normally talaga, kailangan niya po tutubog. Kasi yung po ang instinct niya. Mahilig maligo. Pero pagka AI po dapat, sir, huwag muna natin patubugin. Siguro pwede kinabukasan na. Pwede na po siya ulit patubugin doon sa running water. Huwag po sa putik kasi ang putik po,
napakainit sa katawan ng kalabaw. Kaya po. At number 2 po, ang kalabaw nila ginagamit is sinasabi po namin sa farmer na kailangan sa isang araw, mga 1-2 oras lang pagka-AI. Siguro po hanggang mga 21 days na ganun. O kaya po, habang sila ay nagbubuntis, ganun lang yung limit ng paggamit nila. Ayan. Kasi po, minsan, hindi natin nakikita, buntis na yung ating kalabaw, napupersa po sila, nai-stress. So may miscarriage din, na nakukunan din sila pag na-stress. Ngayon, so pagkatapos sa similyahan or ma-injectan, hindi talaga dapat muna pagtrabahuhin sila. Hindi po talaga pwedeng pagtrabaho. Isang yari, ibig ko rin. Isa pa. Isa pa? Dalawain natin, oh. Sir, batiin niyo muna ang ating mga viewers. Magandang umaga sa atin lahat, mga ka-viewers. Ako nga pala si Wilfredo Calcetas, Provincial Veterinary Office, nagtatrabaho. Dito ngayon kami sa Mayhay, Laguna. Ayan. So, ang partnership ninyo ni Sir, ilang years na kayong magka-tandem sa ganitong trabaho? Kasi almost 3 years ka lang ata sa office, pare. Almost 3 years lang 3 siya. years. Kayo naman, Ano na ako doon, 20 mahigit. hindi na mabilang. Oo. Pero sa ganitong expertise or kumbaga bukasyon sa agrikultura, ilang years na po? Kasi dito sa nag-training ako ng AI ay 2012. Tapos nag-AI ako. Yung mga ginagawa doon, yung mga deworm, vitamins, ganun lang. Kasi wala naman akong advance yung ginagawa. Ayan. So tandem, minsan ikaw yung dumudukot. Nag-AI ako. Ngayong araw, ikaw naman ang assistant. Tiniting namin kung buntis. Ayan. So, yung tandem nyo po, kanina ini-interview nyo yung mga farmers, meron kayong record. Ano po yung proseso na yun? Kasi para malaman namin kung kaninong kalabaw yan, mga birthday nila, para pagbalik namin, yun pa rin ang aming May monitoring may kayo. monitoring. Pinakamahalaga yun monitoring Ayan. record. Tapos kayo din yung nagre-ready ng parang cartridge ng similya. Oo, nagpiprepare ako ng similya. Ano po yung mga kailangang iwasan o mga paghahanda para sa ganoon? Critical ba siya o may kasi, chance ba siya makontaminate? May chance siya kasi pag yun katulad ngayong naulan, hindi siya pwedeng mabasa kasi wala na. Ang similya niya patay na. Sayang. Paglalagyan ng tubig. Ayan na. Kaya meron kaming yung parang thermos. Doon namin piniprepare. Ayan. Yung mga similya na po yan, saan po nanggagaling? Sino po nagpo-provide? PCC, doon namin Sa PCC. kinukuha. Pagkatapos nung pag-check up, may mga binibilin kayo dun sa mga farmers. So, bukod doon, ano mga sinasabi niyo? Kasi pag naturukan siya ng ES, kinakailangan ilayo nila sa barako. Kasi baka mamaya masampahan, tapos iaaming IA-AI, nauna na yung barako. Kaya yun ang importante talagang wag nilang pasasapahan. Sayang yung similya. Sayang. Lalo na kung ang sumampa na barako native, hindi na natin ma-upgrade yung kalabaw. Sa tingin niyo po ba, ano ba yung iba pang kahalagahan ng inilulunsad na proyekto na ganito na i-upgrade ang mga kalabaw? Number 1 talaga, monitoring. Kasi pag nilagyan namin ngayon, bilang sila ng 18 days hanggang 21, pag hindi siya naglandi, malamang buntis. So yung kanina mga na-injectionan mo na, ano na naman susunod na step doon? Yun pagdating ng Huwebes, Biyernes, sisimilya na siya. Ngayon, Lunes, no? Lunes po Lunes, tayo nag-inspection tapos nag-inject. Nag-inject ng Pampalande. ES, pampalande para Huwebes, Biyernes balik. So mga after 4 days, 3 to 4 days. Yan. So ilan po ang rate nun pagka in-inspection nyo ulit after 4 days na pwede nang lahat yun. Ganon ka-effective yung ini-inject para ma-induce yung kanilang paglalandi. Ayan. So, yan po pala ang maganda. So, may screening, no? At jackpot na lang yung mga kanina na talagang ready in heat na at pwede na agad AI. Magkahanap ka may yan pa. Oo pa. Hindi lahat, sir. Katulad kanina.
May tumalon na kalabaw. Meron namang di pa pinapasok, napicturean niya din. Doon na lang, yung pala'y nangangande. May mga case na ganun. Sumulusot, Kaya po talaga dapat may ipitan. Para po, kumbaga, safe din tayo lahat. Halos wala silang nakikitang tao. Halos ang kapaligiran nila, hayop sa hayop lang. Ibababa sila ng bundok, ilalabas sila ng gubat. Makikita po tayo, sino to? Ay, akala niya, amo lang niya. So, yun po yung mga kaya nailap po ang isang hayop. Pero pagka naman po nadukot na o nag-perform na yung hayop, sa susunod naman pong balik, medyo nababago na yung kanyang ugali. Ano po yung mga pinaka-worst na experience na nangyari sa inyo pag dumukot? Dati, sir, nung ako yung nag-e ako biglang pumupo, pasok sa nguso mo talaga Shoot, maalat. Masaya ako sa ginagawa ko, gawa ng unang-una, nakakatulong kami sa mga may kalabaw. Yung kung anong ligayan nila, ligayan na namin Kaya hanggang maaari, gusto talaga namin 100% na mabuntis yung mga kalabaw nila. Yan nga, sir. Doon sa ginagawa namin, dalawa, pagdating po sa upgrading program, gusto ko rin po 100%. Yung achievement na yun na yung aming goal. Saka para po ang farmer, mabigyan natin sila ng bagong hanap buhay, mapataas natin yung antas ng kanilang kabuhayan. Ano masasabi nyo na may ganitong programa para sa inyong mga magsasaka? Maraming salamat po. May pagkakataon na ganito. Ano masasabi nyo tayo na ito ay libre lang para sa inyong mga Salamat farmer? po sa inyo at kayo po yung nakarating dito. Nagkaroon na similya ang mga kalabaw. Wala po talagang barakong kalabaw dito. Ayun po, hindi mag-aanak ulit ang aming mga kalabaw. Na-enjoy ko lang na makita ko yung guya, yung naiay ko ng anak, tapos kung baka man ito, kalabaw. Kasi yun na yung parang kahit papano, yung profession mo, nadagdagan kasi nagkaroon ka ng mga paanak. Ibig sabihin, sir, natulungan mo yung farmer sa pag-i-aim mo, nakita mo yung farmer, naging masaya. Tapos babalitaan ka nila after 2 years, nabenta yung kalabaw, 100,000. Nabenta yung baka, 150. Ano mo na yun ligaya mo sa kanila kasi natulungan mo sila. Inimbitahan po kami doon sa mga binyagan, mga kasalan, yun po, mga ganon. Gunin ka pang ninong, gawa naging close na po kayo ng farmer. Unang-una talagang lalo pang may nanganak, tuwan-tuwa sila, may paanak kayo. Kinakala, schedule ulit kayo, gano'n. Parang masayang-masaya talaga sila. Kaya kami enjoy pa rin sa trabaho namin. So, enjoy ba kayo? Agree ba kayo sa agri? Agri sa agri. Ay, pwede ba? Pwede lang yan. Yan. Don't forget to like and subscribe.